sa lahat? Okay, mahina po. Good morning po sa lahat. Amen. Gising na gising. At of course, good morning din sa mga kasama natin sa online. So, gusto ko po muna kayo tanungin kung naaalala nyo pa po ang ating theme for the year. Ano nga po ulit yun? Finishing the Great Commission in every generation. For this month po, ano naman po ang ating theme? Knowing the Father's Heart. So alamin po natin, no? Nasa third Sunday na po tayo at previously ay meron na po sa ating mga itinuro patungkol po sa Father's Heart. Ayan. So before po tayo mag-start, I would like to ask muna ang bawat isa sa inyo kung ano na po yung pinakamalaking blessing na maituturing nyo na natanggap nyo sa tanang buhay ninyo. Yan, isip po. Meron na po ba? Okay, so mag-review po muna tayo sa ating tinalakay previously para po sa mga hindi natin nakasama. Since series po ito, ay maiintindihan po natin yung tuloy-tuloy na ating pinag-aaralan. So first Sunday, this is pursuing us in Luke 15 na ibinigay sa atin ni Pastor Norden. So, ang ganda po ng mga yan na pinopost sa ating page. Sabi po dyan ay, God's love and compassion is running after and chasing us persistently so we can experience His love, His salvation, His blessing, and His purpose. Naranasan naman po natin yan, ano po? Sino po talaga yung ranas na ang Diyos ay pinapursue po tayo? Ako po ay makulit. So, ranas na ranas ko po yan kung gaano ako hinahabol ng Panginoon na anak, dito ka. Anak, dito ka. Mahal kita. Okay, in second Sunday naman po, redeeming and healing us. Isaiah 53, ito po ay ibinigay sa atin ni Sister Dang. Ang cute-cute po dyan ni Sister Dang, ano po? Ang cute. So, it is the Father's heart to see us living free from sins and free from the result of sins in our lives. Sin causes sickness in our heart, mind, and body. Totoo naman po may mga kasalanan na nagdudulot sa atin ng pagkakasakit sa ating isip, katawan, at ang ating mga puso. Amen. So sometimes the Lord is using sickness for us to test or para makita natin lalo ang mas magandang plano ng Diyos. Amen? So ngayon po, ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan, kaya ako po kayo tinanong patungkol sa blessing kanina sapagkat ito po ay entitled Blessing Us. At matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Kung meron po kayong Biblia sa inyo na actual na Bible or app na Bible, you can open your Bible in Ephesians chapter 1 verses 3 to 14 so that sabay-sabay po tayong makapagbasa nito. Okay, kung nahanap na po, this is, yung babasahin ko po ay New American Standard Bible. Basahin na natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, with which He favored us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our wrongdoings, according to the riches of His grace, which He lavished on us. In all wisdom and sight, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He set forth in Him, regarding His plan of the fullness of this time,
to bring all things together in Christ, things in the heavens and the things on the earth. In him we also have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things in accordance with the plan of his will. 12, to the end that we who were the first to hope in the Christ would be the praise of his glory. In him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of the promise, who is the first installment of our inheritance in regard to the redemption of God's own possession, to the praise of his glory. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong grace na nag-uumapaw, O God. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, as we study your word, kayo po ang siyang magturo sa amin, banal na Espiritu. Natanggapin namin, O Diyos, ang lahat ng truth na nakasulat sa iyong salita. At let that truth be applied in our hearts. Kung may agam-agam kami, change our mind, O God, so that fully, Panginoon, ay matanggap namin ang iyong pagpapala this morning. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin ang iyong katagumpayan sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pakitignan po muna ang inyong mga katabi. Yan. Pakingitian. Yan. Gising na gising pa po ba? Amen. So dapat po wala po tayong mamiss sa ating tatanggapin ngayong umaga para lang pong sa school po. No? Kung gaano kahanda ang isang estudyante, kahit gaano kagaling ang teacher, pero kapag hindi po handang makinig ang isang student, ay hindi po niya ito maiintindihan. So let us just listen to the Holy Spirit sa salita ng Diyos. Okay, I would like to give you the background first ng ating text. Sino ba ang sumulat ng Ephesians? Yan. Ito po ay si Pablo. A Roman citizen from a Jewish family of Tarsus located in Asia Minor. He is a Pharisee, a teacher of the law, and a son of a Pharisee. Siya po ay under the great Pharisaic teacher na si Gamaliel. No? Ang teacher niya ay great. So, kaya pala magaling din si Pablo. And then, ito pong episode na to, o yung kanyang sulat ito ay para sa churches in Ephesus, around Ephesus. Tapos, what Christians should believe, ito po yung dapat matutunan, unfolding the glorious riches of God's grace sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Na tayo ay dead sa kasalanan at maging buhay at magkaroon ng eternal salvation. By grace through faith. Sinasabi po yan sa Ephesians 2, chapter 8 and 9. Kailan po ito isinulat? 60 AD? Saan? In Rome, while Paul was in prison. No, kung titignan nyo po, sa greetings pa lang ni Pablo, para po siyang wala sa kulungan. Bakit? Sobra siyang pagpupuri sa Diyos Ama. Sobrang positive na ini-encourage ang mga taga-Efeso. No, kung ako kaya iyon, na habang nakakulong, anong isusulat ko sa mga kasama ko sa D7? Baka may kasamang konting pagrereklamo, murmuring sa case ko doon. Pero itong si Pablo, alam na alam niya kung ano yung mga nangyayari. At sa kabila ng mga ganong sitwasyon, naipakita niya pa rin yung pag-i-encourage. Huh? And why? To display the scope of God's eternal plan for all humanity. The reason why even sa church ng ng church ng yan ay talagang magagamit nila, and even sa ating panahon ngayon, this is very relevant, which was made known in Jesus Christ. And the main message of Ephesians is that believers in Christ are reconciled not only to God, but also to each other. No? Sa bawat isa sa atin, and they are to maintain unity of purpose within their families
and church while resisting the temptation to fall into the sin of the world surrounding them. So panahon nila, hindi maganda ang mga nagaganap sa kapaligiran. Ngayon, sa panahon natin, maganda ba ang nagaganap sa ating kapaligiran? Hindi rin. So, bubuti pa kaya? Malamang hindi rin. Pero ang ginagandahan dito, that the Lord is working in our lives at yon ang nagbabago tayo towards sa mga sitwasyong hindi maganda. And the episode to the Ephesians is a complete body of divinity. No, makikita po natin yung emphasis mamaya. In the first chapter, which is yung mga binasa natin, nabanggit, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So makikita natin kung paano po sila nag-work para sa ating mga tao. Okay. So the main idea po ng ating usapin ngayong umaga ay God the Father is the source of all spiritual blessings through Christ Jesus our Lord. Those who believe in Jesus were sealed with the Holy Spirit as a first installment of our inheritance. Ngayon, evaluate po natin yung blessing na tinukoy natin kanina na sinagot ninyo. Is it earthly blessing or spiritual blessing? Kasi kanina ang binabanggit natin dito ay spiritual blessing na malamang ang ilan sa mga ito ay alam na natin at meron pang ilan na hindi natin alam. Okay? So yun po yung ating iisa-isahin. Ang blessing daw po, ang Greek word ay eulogia, which means benefit. Yan. Blessing, benefit. Anong makukuha mo? So, normally ang tao ganyan eh. Sa mga bagay na pinapasok niya, ang tanong niya lagi, ano ang mahihita ko dito? Ano ito para sa akin? Okay? So, let us have the point number 1 na ito po ay maigsi lamang, pero napakaganda po. We will see here the work of the Triune God. And number 1, blessing us through the work of God the Father. No, initiative ng Ama. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. So sa heavenly places ang pinag-uusapan natin. Meaning, sa lahat ng bagay na natatanggap natin dito, ay meron pang mas higit. Okay? Paul blessed the Father because he knew that God the Father is the source of all spiritual blessings. Yan po. Sabi po ng isang commentator, the level of the animal, no, pag pinanood po natin yung, inobserve natin ang mga alaga nating hayop. Sino dito may mga alagang hayop? Kami po ay merong mga pusa. Yung iba po, aso. Sige, sila yung madaling alagaan. Yan. So, ang routine po nila ay they eat, they sleep, they entertain. O, naglalaro. Pagtas na naman maglaro, gutom na naman. And reproduce. Tama po? Paulit-ulit yon. So, kung tayo po bilang mga tao, ang routine natin ay ganito rin, parang wala po tayong pinag-iba sa mga. Let us be reminded na tayo po ay kinreate in the image of God at mahalaga tayo para sa Diyos. Mayroon po siyang inilaan for us, higit pa sa mga bagay na iniisip natin, at yun po ay ang mga spiritual blessings in heavenly place in Christ. Above or higher than earthly things at hindi kayang tapatan ng salapi. Okay? Isa-isahin po natin. Pwede pong pag-uwi nyo sa bahay, yung text po natin, kayo po mismo ang mag-note. Ano-ano yung mga spiritual blessing na sinabi dito sa text na ito. Mas maganda po yun na kayo mismo yung. Okay, so number 1, He chose us before the foundation of the world. Pinili ka na niya. Wala pa man ang mga bagay-bagay. So anong meron ka? Naisip mo ba yon? Anong meron ka? Bakit ka pinili? Ako po wala. Walang something special sa akin. No? Hindi ako magaling. No? Hindi, wala akong ganong alam. Kulang ako sa maraming bagay. Pero pinili ako nitong Diyos na sobra magmahal. Pag tinanong po tayo,
Kailan ka nag-say yes sa Panginoon? Kasi talagang tayo ang tatanungin, ano? Kasi siya, He chose us before the foundation of the world. Pag tayo tinanong sa ating perspektibo, meron laging date yan. Tinanggap ko ang Panginoon, yung kanyang pag-ibig, noong ganitong panahon. Way back, about 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago ko palang nakilala ang Diyos. Sa ating perspektibo, sa mga tao, may petsa. Sa Diyos, wala ka pa, mahal ka na niya. Sobrang sweet. Amen po. Make us holy and blameless in verse 4. Sino ang makakapagpabanal sa atin? Sino ang makakapagtanggal ng ating mga kasalanan? No? Sino dito ang banal? Wala naman, di ba? So, lahat tayo sinners. The reason why we really need Christ. Kasi siya ang ipinadala ng Diyos dito sa lupa para ipako sa krus, para tubusin ang kasalanan ko at kasalanan mo. He loves us. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal niya ako, mahal na mahal niya tayo. No? Sino dito yung mga nag-enter ng relationship? Kahit sa family, minsan nasasaktan tayo. Sa mga relationship, boyfriend, parang ngayon, feeling mo mahal ka niya, bukas hindi na. Sa asawa, parang mahal ka niya ngayon, parang ang tamlay-tamlay ng pag-ibig niya bukas. O kaya, noong mga ilang panahon. Pero the Lord, talikuran mo siya, balikan mo siya. Ako po kasi tumalikod, kaya ranas ko po yun. Pagbalik ko, parang wala naman nagbago. Mahal na mahal niya pa rin ako. Minsan po nandito tayo, akala natin hindi tayo tumatalikod sa Panginoon. Pero there are instances, kahit nandito ka, tumatalikod ka sa Panginoon. Di ba po? Pero mahal na mahal ka niya. Namnamin po natin na sobra magmahal ang Diyos. And number 4, He predestined us to adoption. Mamaya po ay ipapaliwanag ko kung ano po ang perspektibo ng mga Hudyo patungkol sa adoption at patungkol po naman sa perspektibo ng mga Romano sa adoption. At tignan po natin sa mga Pilipino, adoption. Yan. Sapagkat tayo po ay mga adopted. No, mga pag sinabing adopted, kapag namatay yung magulang, pag mayroong mga kayamanan, pag-aari, laging may pamana. Okay po, accepted and favored. Gaya ng tinanong ko po kanina, anong meron sa akin? Anong meron sa iyo? Is there something special sa iyo? Bakit ka katanggap-tanggap? No? Pero tayo, sa perspektibo ng tao, i-assess muna natin yung tao eh. Katanggap-tanggap ba to? Ano ba to? Tapos pag nagawan tayo ng masama, minsan, isa ka na. O nakakadalawa ka na. Hanggang 3 na lang, ayaw ko na. Hindi na kita, may lamat na, hindi na kita kakaibiganin. Hanggang dyan ka na lang. No? Tayo po inaccept. Gaya po ng binanggit ko rin kanina, binanggit rin ng worship leader natin kanina. Sometimes we're paulit-ulit in doing wrong sa Panginoon. And even hindi lang sa Panginoon, sa ibang tao, paulit-ulit. No? Pero we are accepted and favored. Redemption through His blood. Napakamahal mo naman, sabihin mo sa katabi mo. Kasi dugo ng Panginoong Hesus ang pinangtubos sa iyo. Ang mahal-mahal buhay. Tanong, kanino mo kaya ibigay ang buhay mo? Nagdalawang isip. Parang ayoko. Sarap pa mabuhay. No, sa mga magulang, gaya na yung example ko kanina, ano po, kahit hindi ka marunong lumangoy, pag nakita mo yung anak mo nalulunod, tatalon ka. Pero sa anak mo lang yun, malamang kung sa iba, tititigan mo. Pero ang Diyos, Ama, bugtong na anak binigay para sa ikaliligtas ng bawat isa. Forgiveness of our wrongdoings, no? Gaya ng sinabi ko po, paulit-ulit nga tayo. Hindi pa nga natin nagagawa, ipinatawad na tayo ng Diyos. And in 8, grace that He lavish on us. Pag tinagalog, lavish, labis, 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 labis. Sobra-sobra. Nararanasan niyo po ba? O sinasantabi lang minsan na paggising ng umaga, salamat Panginoon, buhay pa ako. And it is the grace of the Lord. No? Nakakayanin mo kahit na maraming problema everyday.
sasamahan ka ng banal na Espiritu. Grace ng Panginoon na minsan inaabuso po talaga natin. Okay lang, patatawarin naman ako ng Diyos. Di ba? May gumanon sa akin. Yan. Pero talaga po, if we are serious with our relationship to the Lord, we will continue na seryosohin din ang pagtugon sa Diyos. He made known to us the mystery of His will. Hindi na nekreto ang Panginoon. Babalik siyang ulit. At sa pagbalik niya, magbibigay siya ng mga rewards. At hindi lang magbibigay ng rewards, at magpaparusa rin sa mga hindi tumalima sa Kanya. And the Lord is so patient ngayon. No? Habang hindi pa siya bumabalik, natatanaw niyo ba yung patience niya? Hindi pa siya bumabalik kasi marami pang hindi nakakakilala sa Kanya. Marami pang mapaparusahan. Tayo were very safe na. Because nasa atin na ang Panginoon. Paano yung mga wala pa sa Panginoon? That they never say yes pa sa Lord. Ano po? Ang maganda po, ang requirement ng Panginoon upang maligtas ka is to believe in Him. Faith. Meaning, wala kang effort doon. Hindi yun good works. It is by faith. Number 10, obtain an eternal inheritance. Alam niyo po, masayang-masaya na ako yung malaman kong ligtas ako. Actually, hindi ko po ganong pinapansin tong inheritance. Pero since ito po yung natapat sa akin, ko grabe, meron pang inheritance. Pagbalik ng Panginoon, may inihanda pa pala siya sa atin. Amen? Na-excite po ba kayo? Nagiging mas maalab po ba ang inyong pag-ibig sa Diyos ngayon na hindi pala nasasayang ang lahat ng effort mo dito sa lupa? Sapagkat ang Diyos, no, kung may mga tao nga na na-encounter ninyo yung generous, how much more ang Diyos? He is so generous na kahit ang buhay ng Panginoong Hesus ay ibinigay para sa atin. Predestined according to His purpose. Kaya po, mahalaga hindi lamang po para sa atin, na itong pangarap ko, ito ang gusto ko. Ito ang kailangang maganap habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay ka, tanungin mo ang sarili mo, ito heard the message of truth, at kaduktong po nito ay 14, having also believed in the message. No? Sobrang blessing na naririnig natin yung mga truth. Kaya nga po, napakaganda dito sa Pilipinas na we have the privilege na aralin siya freely. Kasi kung papansinin nyo po, minsan gahibla lang ang pagkakaiba nito o may dumadagdag, may bumabawas sa ibang mga katuruan na dapat tayo bilang mga Kristiyano, kung totoo tayong Kristiyano,
Nagsasalita pa lang malalaman na natin if it is false. How? By knowing what is the truth. And that is through studying the Word. At binigyan tayo ng Diyos na kakayanan, maintindihan natin ang salita ng Diyos. No? Nung mga unang panahon, kahit basahin, hindi talaga natin yan maintindihan. Pero dahil nananangan sa atin ang banal na Espiritu, meron na po tayong kakayanan na maintindihan ang salita ng Diyos. At ito po ang pinakamaganda, 15. Sealed in Him with the Holy Spirit. Amen? Sobrang sigurado ang Panginoon na hindi lamang nag-end sa ipagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus. Sinelyuhan ka pa at ang selyo niya mismo ay ang banal na Espiritu. Isn't it great? Pero ikaw nagpupumiglas ka pa rin kung mawala sa presensya ng Panginoon. Ang sasabihin sa iyo ng Diyos, akin ka anak, akin ka. Ayaw kanya mapahamak. Point number 2, through Christ Jesus. Amazing ang God the Father, no? Amen? Amen. Through Christ Jesus. Grabe naman ang obedience ng Panginoong Hesus sa plano ng Diyos Ama. Even up to His death. No? In Christ, kung papansinin niyo po, pag ulit-ulit niyo binasa, in Christ, in Him, in the Beloved, shows the importance of Christ, that the ultimate plan of God the Father was fulfilled through Him. Amen? Gusto ko pong ipakita sa inyo itong illustration na ito. Yung una po, yung isa. Sunod po muna. Ayan. So maganda po ba yan? Ano po ba yan? Pag tinignan niyo po si Sister Dang, meron po siyang malaki sa tenga niya. Ayan. So ang isang perlas po ay napakaganda. Ako po ay gandang-ganda sa perlas. Sobrang ganda ng perlas. Pero alam niyo po ba kung paano na-form ang isang pearl? Sino nakakaalam? No? Actually, ngayon ko lang rin nalaman. No? Sa mga mollusk po, mga family ng parang mga oyster na yan, sa loob niyan merong napakakinis. Di ba po? Makinis yan. Yung lining niya or mantle na tinatawag. Pero sa panahon na may sumangga doon, mga irritants na tinatawag, next na pong slide. Yan. May na-form at yan yung pearl. Yung para po dyan, nasa ibabaw niyan ay isang parasite. Amen? Imagine, parang ang lugar ng, yung sa, mga Ephesians, di ba? Ephesus. Sorry. Tapos, out of dun sa mga irritating na mga nangyayari sa paligid nila, may ginagawa ang Diyos sa kanila. Imagine niyo sa atin din. Are we getting worse ba or getting better? Getting better. Kasi, out of the circumstances na mapapangit, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay at pinapaganda tayo gaya ng mga perlas. Pakitignan ang katabi mo. Ang ganda-ganda na ba? Kagaya ng pearl. Amen? Wala tayong magagawa outside of Christ. Wala kang magagawa. But in Christ, kahit sa panahon ng imperfect state, gaya ng pearl, in an irritating scenario, doon po nabubuo ang magagandang perlas. Amen? So, yung mga circumstances po na nangyayari sa atin, sometimes the Lord allow yung mga bagay na iyan para mapatibay tayo, para lalong mas makita natin kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen? And let's go doon sa predestined us to adoption
through Jesus Christ. Ito po yung pinili ko kasi parang mas masasakop nga yung ibang mga spiritual blessings. Sa mga Jewish po, ang adoption is not common sa kanila. Meron po silang tinatawag kinsman redeemer. Yung lahi, no? Para hindi maputol. Ito po ay kilalang kilala sa sitwasyon na naganap kay Ruth. No? Ano nga yung name ng asawa ni Naomi? Abimelech. Yan. So meron silang anak na 2 lalaki at nakapangasawa kay O ang pangalan. Ang hina ng memory, no? At si Orpah, tsaka si Ruth ang isa doon. Si Orpah ay iniwanan niya si Naomi. Iniwan niya. Sorry po, hindi po ganun kagaling ang aking memory. So, iniwanan niya. Pero itong si Ruth, ang stand niya, yung people mo ay magiging people ko. Your God will be my God. Nagstay siya kay Naomi. Para hindi maputol ang lahi sapagkat namatay ang kanyang asawa, siya ay balo, pinapunta siya kay Boaz, a relative, na kung saan tinanggap siya bilang magiging asawa at yung anak niya ay naging sa lineage ni King David. Imagine. Pag narinig na natin si King David, sure na tayo na doon nagmula ang lahi, di ba, ng Panginoong Jesus. So parang gano'n ang adoption tumatakbo sa kanila. Redeeming. Kinsman, redeemer. Pero naman po, sa mga Romano, in the Roman world, adoption was a significant and a common practice. Similar po sila sa atin, no? Pagka pinili nila at gusto nila i-adopt, i-adopt nila. Yan. So, nakaka-relate tayo dyan. Tapos, kung halimbawa, kahit may mga anak siya, kung mayaman siya, at hindi niya nakikitang kaya mag-manage ng business, mag-a-adapt siya nang hindi niya kamag-anak. Basta pumayag at na-approve, mag-go po yung adoption. Meron pong isang libro, Ben-Hur, The Tale of the Christ and the Movie starring Charlton Heston. Hindi ko po alam kung napanood nyo, hindi ko rin nabasa, hindi ko pa rin po ito napanood. Pero yung summary ay tingnan po natin. So dito po daw sa movie na to, sa book na to, merong nagngangalang Judah Ben-Hur, isa po siyang Hudyo. Yan. Nakascape siya or nakatakas siya sa life ng isang Roman commander na si Arius. Kaya lang, no, si Arius po, yung may panahon po na yung ship nila nag-sink in battle. Tapos yung anak po ni Arius ay namatay. Iniligtas po ni Ben-Hur itong commander na ito. So, wala na siyang tagapagmana, di ba? Namatay na yung anak niya. Inampon niya ito si Ben-Hur. So, siya ay tinawag na Young Arius. Ano pang sabi ni Young Arius? Naka-receive daw po siya ng new life, new home, and new father. Amen? Parang po yung anak ko, tinatanong ko kapag, paano pag ampon ka? Okay lang? Kasi inaalagaan mo naman ako. Ang sweet, di ba? Tsaka, mahal ko daw siya. So, sabi ko, hindi, anak talaga kita. Sabay bawi eh. Yung maliit ko po yun. Pero, hindi po siya maliit, malaki siya. Ayan. So, pero po, ano pong pinagkaiba nito sa konsepto ng Diyos, no? When we come to faith in Christ, our debts are canceled. We are given a new name. Amen? We are given all the rights that heirs of God possesses. Tagapagmana ka, pakisabi sa katabi mo. Tagapagmana. No? Hindi po tayo basta-basta. Kasi anak tayo ng Diyos. And one difference from Roman adoption is that Christians are not adopted because God thinks they will make worthy heirs. God adopts people who are completely unworthy. Diba? Wala naman nga tayong something special. Pero inadopt tayo because He adopts on the basis of His grace. Amen?
No? Sobrang buti ng Diyos. Nare-realize niyo po ngayon na lalong parang less of me and more of Him. Hina-highlight natin kung sino ang Diyos. And number three point na po tayo, sealed with the Holy Spirit. In Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise. Nakita nyo, no? Sobrang sinigurado ng Diyos. Pero minsan parang nagda-doubt pa rin tayo. Pero after sana natin to marinig yung mga katotohanan na binili ka sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, at ikaw ay sinelyuhan pa ng banal na Espiritu, very secured ka na, kapatid, sa kamay ng Panginoon. Seal is the Holy Spirit itself, first installment or guarantee or down payment. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa atin, no? Kaya first installment, guarantee pa lang. Darating pa ulit ang Diyos. At yun sa tamang panahon, yung panahon na itinakda niya, doon niya ibibigay ang kabuuhan. Amen? Para pong sa mga guarantee letter, no, si Kuya Lando ay maraming natanggap na guarantee letter para sa kanyang hospitalization ng pagpapa-opera ng puso. Wala siyang hawak na pera. Guarantee letter lang. Pero upon presenting the guarantee letter, yung security ng hospital at saka nung taong na hospital ay naandoon. Bakit? No? Upon receiving yon, parang it's a promise na kahit na may babayaran kang milyon, out of those letters, ay mababayaran iyon. Ganon din po ito. Security. Amen? Masaya po ba kayo na hinimay-himay natin how God works in our lives? Kaya kung nagda-doubt ka pa, at sa tingin mo yung life mo wala pa ring direction, magkumahog po tayo na manatili sa presensya ng Diyos. Kasi yun lamang ang safest. Lalo pa sa ganitong panahon na hindi natin nalalaman kung ano ang magaganap. Bukas maaaring mawala ka. Bukas walang kasiguraduhan. Pwedeng mamaya. Diba? Pero in Jesus, andun ang ating security. Amen? So bilang conclusion po, God the Father is the... Basahin po natin ng sabay-sabay. Go! God the Father is the source of all spiritual blessings through Christ Jesus. Inheritance. Bilang nalaman po natin ang lahat ng mga truth, ano naman po ang dapat natin gawin bilang application. Let us have this. Next slide po. This is our last slide. Isa-isahin po natin. Let us be thankful to God the Father. Alam niyo po, napakagandang mag-exercise ng pagiging thankful lagi sapagkat hindi mo makikita yung mga pangit na sitwasyon whenever you started ng pagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Morning pa lang pagising mo, salamat Lord at nagising ako. Salamat sa panibagong buhay. May kaakibat yan na panibagong pag-asa. Kaya ka nga nabuhay eh. Meaning, may pag-asa pa. Pwede pang mangyari mga bagay na mabubuti. Just choose the right thing and live in Christ. Amen? Pero kung umpisa pa lang nega ka na, pagising mo pa lang, ano ba yan? Bakit ganito ang ulam? Diba? Wala bang mas masarap? Ang hirap-hirap naman gumising sa umaga, papasok pa ako, yung boss ko, nakakainis. Tapos ang lahat ng bagay, sunod-sunod na yon, irereklamo mo. No? Let us be thankful for His amazing love. Lagi po nating tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Higit pa ang pag-ibig niya sa pag-ibig ng asawa mo o boyfriend mo.
o yung pinapalangga mo dyan. Diba? Higit talaga. Walang makakapantay. Love through Jesus Christ or Christ Jesus our Lord and the Holy Spirit, our seal. Kakabahan ka ba kapatid? May selyo ka na. That sustains us while living for Christ Jesus and waiting for the fullness of the time for the praise of His glory. Gusto ko pong bigyang diin yung pagpapasalamat at yung live in Christ. No? Kasi He's living in us. Nasa puso natin, nasa atin ang Diyos. Tayo, we should commit ourselves to live in Him every day. Surrendering everything sa Panginoon. Hindi pwedeng, ngayon gusto mo sumunod, bukas hindi. Tapos wag muna, Lord, gusto ko muna gawin yung gusto ko, sa isang buwan na kita babalikan. Diba? No, hindi po ganon. While waiting for the Lord, live in Him daily. Amen? Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Praise your name, O God. Let us utter yung pagpapasalamat natin sa kabutihan ng Diyos. We end the prayer. Sige po. Start talking to God. Hallelujah. God. You're so great, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name, oh God. Thank you, Father. Thank you. Thank you, God. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong mga initiative for us, for loving us so much, of giving Jesus Christ, our Lord, para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Na everyday, O God, na patuloy mong pinapahiram sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na samahan mo kami, Panginoon, nang sa gayon, makita ka sa amin. Thank you, Lord, sa banal na Espiritu na patuloy na nag-guide sa amin sa kung ano ang gagawin namin everyday and helping us to be victorious at to live in you. Hallelujah. Hallelujah, O God. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa lahat ng katotohanan ito. Na kung ang ilan sa amin, Panginoon, ay may agam-agam, salamat sa iyong salita, that we receive, Panginoon, yung kasiguruduhang ito, Diyos. Kung meron sa amin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, may mga kinakaharap na mga problema, ikaw ang siyang tumulong, O Diyos. Nasa kabila, Panginoon, ng mga bagay na ito, katulad ng isang perlas, lalo kami, Panginoon, magningning dahil nasa amin kang mga buhay. Praise your name, O God. Thank you, Lord God. At Lord, tulungan mo kami na yung mga truth na natututunan namin ay may share namin sa iba. Lalo't higit ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa ibang tao. Maraming salamat po. You deserve all the glory, all the honor, and all the praises. Thank you. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen.